Isara mo ang iyong mga mata. Sandali. Alalahanin mo ang sandaling iyon. Ang silid ay tila lumalamig. Ang mga anino sa dingding ay tila humahaba. Nag-aanyong mga halimaw. Narinig mo ang iyong mga salita, ang iyong lihim, ang iyong kahinaan. Ngunit hindi ito galing sa iyong bibig. Galing ito sa Kanya at sa sandaling iyon. Ang salitang ibinulong mo sa dilim, sa pag-aakalang ligtas ka, ay naging isang bala. Isang bala na perpektong tumama sa iyong puso. Ito ang pinakamatinding uri ng pagtataksil. Hindi ito simpleng panloloko. Ito ay ang paggamit ng iyong kaluluwa bilang sandata laban sa iyo. Binuksan mo ang pinto sa iyong pinakaloob-loobang santuwaryo, ang lugar kung saan mo itinatago ang iyong mga takot, ang iyong mga pangarap na nabigo, ang iyong mga sugat na hindi pa naghihilom. Inakala mo na ang taong ito ay tagapag-alaga, isang taong mag-iingat sa sagradong lugar na iyon. Ngunit nagkamali ka dahil para sa kanila, ang iyong kahinaan ay hindi isang bagay na dapat protektahan. Ito ay isang inventaryo, isang listahan ng mga armas na maaari nilang gamitin. Hindi ito nangyari dahil sa init ng damdamin. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay estratehiya. Ito ay sikolohiya sa pinakamadilim nitong anyo. Ang tawag dito ay weaponized vulnerability. Ang sadyang paghahanap at pag-ipon ng iyong mga kahinaan para sa hinaharap na paggamit. Ang mga taong gumagawa nito ay mga master observer. Pinakikinggan nila hindi ang sinasabi mo, kundi ang hindi mo sinasabi. Ang mga paghinto, ang mga pagbabago sa iyong tono. Bawat kwento ng iyong kabiguan ay isang tala sa kanilang aklat. Bawat luha na iyong ipinakita ay isang pangako ng kapangyarihan para sa kanila. Sila ay parang mga minero, ngunit hindi ginto ang kanilang hinahanap. Hinahanap nila ang mga bitak sa iyong pundasyon. Bakit nila ito ginagawa? Ang sagot ay mas simple at mas masakit kaysa sa iyong iniisip. Kontrol. Kapag alam nila ang iyong pinakamalaking takot, hawak nila ang susi sa iyong mga kilos, maaari ka nilang patakbuhin, maaari ka nilang patigilin, maaari ka nilang hubugin ayon sa kanilang kagustuhan. Ang iyong takot na iwanan. Gagamitin nila ito para manatili ka kahit na sinasaktan ka na nila. Walang ibang tatanggap sa iyo. Sasabihin nila ang iyong insecurity sa iyong kakayahan. Gagamitin nila ito para manatili kang maliit, para hindi mo makita ang iyong tunay na halaga. Hindi mo kaya nang wala ako. Ibubulong nila ang iyong nakaraang pagkakamali. Ito ang kanilang paboritong armas. Paulit-ulit nila itong ipapaalala sa iyo hanggang sa maniwala ka na hindi ka karapat-dapat sa kapatawaran o kaligayahan. Isipin natin si Leo, isang lalaking may malalim na takot sa pagkabigo, dala ng isang mapanuring ama. Ibinahagi niya ito sa kanyang kasintahan, si Serena. Sa simula, si Serena ay ang kanyang kanlungan, ang kanyang bawat tagumpay. Gaano man kaliit, ay ipinagdiriwang ni Serena. Nakikita mo, kaya mo, sabi niya. Nakuha ni Serena ang tiwala ni Leo, ang susi sa kanyang santuwaryo. At doon, nakita niya ang lahat, ang bawat sulok ng kanyang takot.
Isang araw, nagkaroon ng oportunidad si Leo para sa isang promosyon, isang malaking hakbang. Ngunit nangangailangan ito ng panganib. Nagsimula siyang magduda sa sarili. Normal iyon. Ngunit imbes na suportahan siya, nagsimulang magtanim ng lason si Serena. Sigurado ka ba dyan, mahal? Paano kung magkamali ka? Baka matulad ka lang sa alam mo na. Ang mga salita ay malambing, ngunit ang lason ay mabisa. Ginamit niya ang pinakamatinding takot ni Leo, ang maging bigo tulad ng tingin ng kanyang ama, para pigilan siyang umunlad. Bakit? Dahil ang pag-unlad ni Leo ay banta sa kontrol ni Serena. Hindi pinalampas ni Leo ang promosyon. Nanatili siya sa kanyang ligtas na trabaho. Nanatili siya sa ilalim ng kontrol ni Serena. Ang kanyang santuwaryo ay naging kanyang kulungan. Ito ang katotohanan. Ang pagiging bukas ay hindi kahinaan. Ito ay isang anyo ng lakas. Ngunit tulad ng lahat ng uri ng lakas, kailangan itong gamitin ng may karunungan. Hindi mo ibinibigay ang susi ng iyong tahanan sa kung sino-sino lang. Bakit mo ibibigay ang susi sa iyong kaluluwa ng ganoon kadali? Kailangan mong maging isang matalinong tagapag-alaga ng iyong sarili, isang bantay sa tarangkahan ng iyong panloob na mundo. Paano? Magsimula sa maliliit na pagsubok. Obserbahan. Huwag mong ibigay ang buong mapa ng iyong kaluluwa sa unang pagkikita. Ibahagi mo ang isang opinyon, hindi isang trauma. Ibahagi mo ang isang pangarap, hindi isang takot. Tingnan mo kung ano ang gagawin nila dito. Igalang ba nila ito kahit hindi sila sumasang-ayon? O gagamitin ba nila ito para kutyain ka? Gaano man kaliit, ang tiwala ay hindi parang switch na binubuksan. Ito ay parang isang tulay na dahan-dahang itinatayo. Tabla, bawat tabla. Bawat positibong aksyon ng isang tao ay isang tabla. Bawat pagpapakita ng respeto at integridad ay isa pang tabla. Ngunit ang isang kilos ng pagtataksil, ang isang paggamit ng iyong kahinaan laban sa iyo, ay hindi lang pag-alis ng isang tabla. Ito ay pagsunog sa buong tulay. At kapag sinunog na nila ang tulay, huwag na huwag kang mag-abalang magtayo ulit. Hindi para sa kanila. Ang iyong mga kahinaan ay hindi mo ikinakahiya. Sila ang mga uka sa iyong balat na nagpapatunay na ikaw ay nabuhay, lumaban, at nasugatan. Sila ay bahagi ng iyong kwento. Huwag mong hayaan na gawin itong armas ng iba. Ang iyong kwento ay sa iyo lamang. Piliin mo ng mabuti kung sino ang karapat-dapat na makarinig nito.